Mukhang dumadami ang reports ng bullying at karahasan sa mga eskwelahan. Ano nga bang nangyayari? Okay, pag-usapan po natin yan kasama po ang ating guest for the day, si Jim Lester Beleno, spokesperson and Vice President for NCR ng Teachers Dignity Coalition. Magandang hapon, Teacher Jim. Si Lord De Vera po at si Denise Tan, sir. Magandang hapon po. Good afternoon, Sir Lord at Ma'am Denise po at sa mga nanonood. Opo. Okay, Sir Jim, kung kailan todo suporta ang DepEd at kung kailan naglabas po ng nung nagpakita po ng nagkakaisang effort kumbaga para mas yung seguridad, tsaka nangyayari itong mga ganito at halos nagsasabay-sabay pa, Teacher Jim. Siguro gusto malaman ng marami ay nagkataon lang ba o dahil pa sa social media at mas ang bullying ay mas tumitindi ang antas, sir? Yes po, hindi po. Talagang nangyayari na po yan. Nasa kultura na po natin yung karahasan, nakakalungkot mang isipin. At dapat mamulat po na lahat na nagsisimula po yung pambubulas o anumang karahasan sa tahanan. Kaya nagkataon lang po na nangyayari ito sa premises ng ating paaralan. At nakakalungkot yung sangkot po dito ay mga guro at mga kabataan po na. Teacher Jim, matanong ko lang kasi we are seeing reports ng mga different kind. May iba-iba kasing klase ng bullying, di ba? Merong physical, merong emotional, mental, whatnot. Pero paano po ba siya, where do you draw the line? Kasi madalas, kapag po, lalo na kapag mga bata, ang involved, laging sinasabi, joke lang naman yun, ikaw naman, hindi ka na mabiro. How do you identify that, sir? Yes po, mahirap po talaga. Yun nga po yung challenge sa amin na mga guro dahil meron po tayong existing policy, tinatawag natin Child Protection Policy, na lahat ng anyo ng pambubulas, verbal man, physical man. Kaya minsan nga natatakot kang sabihin sa bata na ganito yung grade niya, di ba? Ay nakakalungkot yun nga yung insidente sa Lanao del Sur. Dahil sa bagsak na grado, ganun yung sinapit ng guro. Grabe so, yun. Baka mas maganda pong tignan natin na ang edukasyon dapat ay hindi lamang nakaatang sa guro. Tungkulin po ng mga magulang din yan, ng komunidad. Kaya ang panawagan po namin na dapat talagang sa panig ng gobyerno, mag-invest talaga sa mga eskwelahan ng mga security measures, mga polisiya, karagdagang mga security personnel, at ganoon din po yung guidance counselors at dapat license. Kasi yung pambubuli din, nakaka-apekto din yan sa mental ng mga kabataan. So marami po talagang kino-consider. Kaya kailangan po namin yung tulong ng mga stakeholders din po. Opo, yung pinapanukala na regional safe school zones. So bahagi po niyan ay karagdagang security personnel. Opo. At halimbawa, yung yung pagdating po sa counseling, dapat po ay registered. Dapat din, pero balikan ko yung sinabi niyo kanina, sir, yung kooperasyon ng mga magulang. Pero kung may posibilidad na maaring yung pambubuli nagsisimula doon sa tahanan, paano kaya makukuha yung kooperasyon, sir, nung parents? Minsan po kasi yung problem sa mga magulang, kinukonsinti yung mga anak nila. Diba? Halimbawa, yung mababang grado o yung bagsak na grado, para bang kasalanan pa ng guro. So yun po dapat, yung wag nating konsintihin, spoil yung mga anak natin. Dahil hindi po kasalanan ng guro ang bagsak na grado. So dapat yung pangaral po talaga nagsisimula sa tahanan at pinapaigting natin yan sa pagdating sa paaralan. Pero sa mga kabataan po kasi lalo na sa public schools kasi nagkaroon noon ng pagsasaliksik, halos maraming porsyento ng kabataan na nag-aaral sa public schools ay galing sa mga broken families. So dapat dito din po yung tutukan ng ating gobyerno. Sir, balikan ko yung sa mga counseling, yung counselors.
As we speak po, ilan po ba dapat na estudyante per counselor? And meron din po bang mga programa kung saan yung mga bata po ay hindi lang lalapit sa mga counselors kapag sila ay may pinagdadaanan? Kung hindi, parang there would be a period na may constant check-in po between the counselors and the students? Yes po, ma'am. Yung unang tanong mo, ma'am, dapat nakatalaga sa polisiya na one guidance counselor is to 500 student. Actually, malaking bilang din po ng student yon. At pangalawa, meron po tayong tinatawag na advisors, yung mga nangangasiwa sa mga sections. So dapat sila po yung parang frontliner sa guidance counseling bago pumunta sa talagang guidance counselor. Kasi meron po tayong tinatawag na homeroom guidance. Yan po ay pinapangunahan ng mga advisors. At kung talagang malala na yung problem na kinakaharap ng bata, tsaka lang po dadalhin sa guidance office. At pero po meron din programa dapat yung guidance na from every period, dapat nagkakandak po talaga ng mga orientation, seminars tungkol sa mental health awareness at isa din po yung kaligtasan sa paaralan na involved din po yung mga magulang at hindi lang po yung mga mag-aaral at guro. Teacher Jim. Nangyari naman po yan, pero dapat kailangang paigtingin po. Teacher Jim, may mga magulang tayo ngayon, I'm sure, na sabihin lang natin na medyo napaglipasan na ng panahon yung kanilang idea ng pakikitungo o minsan yung sa ganitong mga approaches. Ano ho yung mga bagay-bagay na hindi nila alam ay isang paraan na pala ng pambubuli? Pero para sa atin ay ordinaryo lamang. Pwede po kasing maging sa psychology, pwedeng maging halimbawa hindi sila pinapansin sa loob ng pamilya, baka sa paaralan nila nilalabas yung kakulitan nila. O pwedeng palagi silang napapagalitan at hindi napagtutuunan ng atensyon sa pamilya at nailalabas nila ito sa silid-aralan. Kaya minsan po dapat maalam din yung mga magulang natin. Actually po last 2 weeks meron po kaming malaking pagpupulong sa DepEd NCR at kasali po doon yung mga pangulo ng PTA natin, yung Parent Teachers Association. Opo. At nangako naman sila na apart from the program ng school, gagawa din sila ng program para din sa mga magulang, para mamulat din sila kung ano ba yung mga, sabi nyo nga sir, early stages ng bullying na dapat na mapunan pa lang sa tahanan pa lang. Sir Jim, tingin niyo po ba yung setting high expectations for your child, especially yung sa kaso po nung dun sa Lanao del Sur, no, dahil sa grado niya po kaya nagawa yung krimen. If you set high expectations with regard to the children's grades, yan po ba ay form of bullying na rin po, na nape-pressure yung mga bata? O yan ba ay normal lamang galing sa magulang? Yun nga din po, kaya mahalaga din po talaga yung constant communication ng magulang sa bata. Kasi baka naman expect yung tanong, ano ba yung ginagawa din yung magulang para sa kanilang anak na mag-aaral? May mga anak kasi na... go, Jim. Ina-update ba? Kasi minsan, ganito kasi yung kaisipan na ng mga magulang. Mag-aral ka dyan. Alagaan ka ng teacher mo at yung school. So parang napapabayaan na din yung parenting ng talagang mga magulang. Inaasa sa lahat sa teacher. Sir, how would you... Yes, ma'am. How would you recommend po, sir, for yung mga nanonood po sa ating mga magulang, for them to find the balance? I know you said communication, but it's one thing to say that na may communication, and it's another thing to actually, execute that kind of balance po na magsiset ako ng high expectations for my child dahil gusto ko medyo tamang path siya, but at the same time ayoko naman din siyang i-pressure. Paano po kaya yon? Baka mahalaga din po na mag-set tayo ng mga mabuti halimbawa sa mga anak natin. Kasi sabi naman natin, wala namang ipinanganak na marahas, wala namang pinanganak na bayolente. Nangyayari lang yan dahil sa kapaligiran nila. So dapat tanungin din natin yung sarili natin,
na sapat ba yung ginagawa ko, pag-aaruga ko sa anak ko. Baka naman napapabayaan na, nagsiset ako ng expectation, baka naman na-frustrate yung bata kasi wala ding support sa part ko. So, dapat po, nandun pa rin yung pag-aaruga ng magulang. Na kung hindi kaya talaga ng bata, talagang kailangan ng suporta ng mga magulang. Kaya nga po, meron tayong Parent-Teachers Association sa bawat paaralan para magtulungan yung magulang at guro para hubugin ang mga kabataan sa edukasyon. At hindi lang naman po grade yung sukatan ng pagkatuto. Nasukat din po yung pagkatuto sa disiplina, sa tagapagpanatili ng kapayapaan, pagiging makatotohanan, mabuti makatarungan. Ngayon po, nasusukat yung mga pagkatuto sa paaralan. Sir Jim, kasi yan ang napapalaman ng iba na hindi sineseryoso itong mga PTA. Akala lagi, pag may PTA, pinapatawag sila, manghihingi na naman ng donasyon. Akala nila puro ganun naman kasi. Di ba, Sir Jim? May ganung may impression yung iba eh. Pero ito, Sir Jim, ito mga nangyayari na talagang very, kahindik, karimari-marim talaga yung mga pagpatay umaabot na, hindi lang talagang matinding violence ito eh. Pero yung tanong ko, sir, ano po ang tugon ninyo doon sa mga naniniwala na yung masyadong napapamper naman, on the other hand, yung helicopter parenting na tinatawag, ay eventually, kung masyadong guarded ang mga bata against the yung negative, yung sobrang mga challenges sa kanilang emosyon, masyado silang inaalagaan masyado to the point na hindi sila nakakaramdam ng yung external na mga pressures. At hindi raw sila natututo maging matatag. Kaya when they go out to the real world, napakadali nilang sumuko. Ano pong ang hirit niyo dito, sir? Tama po yung observation niyo, sir. Kaya nga po, apela din namin ito sa gobyerno dahil ano yung pumipigil sa aming mga guro, meron po tayong child protection policy. Dapat meron din pong teacher protection policy. Kasi lahat na ng sinasabi ginagawa ng guro, pagdidisiplina ng guro, ay namomonitor na at masama kami pa yung napagsasabihan. So sabi nga natin, there's a thin line between educating and spoiling a child. So paano namin tuturo ang maging matatag ang mga kabataan kung pinipigilan ninyo ang tamang pagdidisiplina sa kanila? Mababang grade lamang, nirereklamo sa teacher pa yung may kasalanan. Okay? So yun dapat po yung i-consider natin na kung pinapamper natin yung mga anak natin, magiging weak sila, hindi sila magiging matatag. At sabi nga natin, ang quality education dapat nag-produce ng well-rounded human person. Alright. On that note, sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Teacher Jim Lester Beleno, ang tagapagsalita po at Vice President for NCR ng Teachers Dignity Coalition. Thank you, sir. Hello kay Sir Benjo. Thank you, sir. Ma'am, thank you po.